Isang mapagpalang umaga sa inyo mga bata. Welcome sa ating Kids Online Worship Service. At binabati ko yung mga batang nanonood dito sa San Pablo, sa Nagcarlan, sa Cavite, at sa iba pang mga dako ng ating bansa, maging sa ibang bansa. Salamat sa Lord dahil muli tayo ay magkakasama upang matuto ng kanyang mga salita. By the way, ako nga pala si Kuya Lem. Malamang yung iba sa inyo nakilala na ako o nakikilala na ako, pero para sa hindi pa, ako si Kuya Lem at ako ang makakasama ninyo upang tayo ay magkaroon ng pag-aawitan, pagsayaw para sa ating Panginoon. Pupurihin natin siya sa pamamagitan nito. Ganun din, magkakaroon tayo ng arts and crafts na related sa ating pag-aaralan o pinag-aralan mula sa Bible story. So mga bata, alam ko kayo'y excited na. So lahat ba ay ready na para sa ating Kids Online Worship Service? Okay, kung ready na ang lahat, tayo ngayon ay dumako na sa ating opening prayer. Okay mga bata, let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat na muli merong Kids Online Worship Service. Salamat din po sa buhay ng mga bata na patuloy na nanunood at nagpa-participate sa activities na ginagawa namin sa aming Kids Online Worship Service. At dalangin ko ang inyong pagsama at paggabay sa aming mga gagawin ngayong araw na ito, sa aming pag-aaral, sa pagkakantahan, sa aming arts and crafts. Patuloy po na mabigyan namin kayo ng kaluwalhatian. At nawa, higit sa pag-enjoy at kasiyahan na maidudulot sa mga bata, sila ay magkaroon ng tunay na pagkaunawa sa iyong mga salita at bigyan mo po ng kakayanan upang tumugon at lumapit sa iyo, aming Panginoon. Salamat o Diyos, ikaw ay aming pinupuri, niluluwalhati at dinadakila sa araw na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hello mga bata! Ito naman ang ating mga announcements. So every third Sunday ang ating Kids Online Worship Service at ang susunod ay sa June 16. And then nagkakaroon din tayo ng outreach dyan sa Nagcarlan every second and fourth Saturday. And sa San Gabriel every second and third and fourth Saturday. Ayun po ay tuwing 2:00 ng hapon. At pwede kayong mag-invite ng mga kaibigan nyo para makapanood ng Kids Online Worship Service o kaya maka-attend sa ating face-to-face na pag-aaral patungkol sa salita ng Diyos. And ganun din, pwede nyong balikan yung ating Kids Online Worship Service sa ating page, sa FB page ng Gospel Coalition Church. At makikita nyo ron yung mga nakaraang pinalabas na Kids Online Worship Service kung saan pwede nyo ring i-share at i-comment o i-mention yung mga kaibigan nyo na gusto nyo makapanood ng ating Kids Online Worship Service. So, ayun lamang at magkita-kita pa rin tayo mamaya para sa iba pang mga activities. God bless! Hello mga bata! So, tayo naman ngayon ay darako sa ating song and dance. So, sa pamamagitan nito, tayo ay magpupuri sa Lord, sa ating Diyos, sa pamamagitan ng kanta. At kailangan may sayaw para mamaya gising na gising tayo sa ating Bible story. Okay? So, ang ating aawitin, ang title nito ay Mighty God. So, ibig sabihin nun sa Tagalog, makapangyarihang Diyos. At totoo yun. Ano? Kasi nga, sabi ni Jeremiah sa aklat ng Jeremiah 32 verse 17, sabi niya dito, si Jeremias ay nanalangin. So nanalangin siya, Panginoong Yahweh, yun ang ating Diyos, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Tandaan niyo mga bata, paano nalikha ang mundo? Yun ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ikaw, ako, may buhay, at ang lahat ng mga nilalang sa mundong ito dahil sa kapangyarihan
ng Diyos. At kaya tayo nananatili, kaya pa tayo nandirito, kaya ang mundo sa kabila ng mga nagiging kaguluhan ay nagpapatuloy dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Siya yung nagpapahintulot at nagbabawal sa mga nangyayari sa mundong ito. At makikita rin natin, sabi niya, walang bagay na mahirap sa iyo. Kaya nga, ikaw, ako, kung tayo'y malalagay sa isang pagsubok dahil sa pagsunod natin kay Lord, alam mo, hindi man natin kaya yung sitwasyon, pero makakaya natin dahil ang Diyos mismo ang kikilos sa buhay natin. Okay? So, kung nahihirapan tayong sumunod, bibigyan niya tayo ng kakayanan para makasunod sa Kanya. At kung may mga sitwasyon na parang ang hirap, hindi tayo pababayaan ni Lord. At sa kalooban niya, makakaalis tayo sa mahirap na sitwasyon. So, handa na ba kayo na kantahin at sayawin itong Mighty God para kay Lord? Okay, so ituturo ko sa inyo yung steps ng song na ito. Okay mga bata, sa pagkakataong ito na yung ating steps ng song. So sa unang verse o sa unang lyrics, what a mighty God we serve. So inuulit lang siya. So what a mighty God we serve. Mighty God we serve. Yun lang. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. So serve, diba? Naglilingkod. Okay? And then, yun namang sumunod ay angels bow before Him. So, angels bow before Him. So, magbabaw. Okay, so ang pagbabaw, syempre yan ay tanda ng pagsamba o paggalang. Okay? So, kaya angels bow before Him. And, next, heaven, taas nyo yung kamay nyo, and earth, ayan, heaven and earth adore Him. Samahin niyo naman dito sa may bibig niyo. Heaven and earth adore Him. Okay? What a mighty God. Balik tayo doon. What a mighty God we serve. Okay? So yun lang. What a mighty God we serve. Angels bow before Him. Heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. O, sumunod naman doon yung syempre meron yung parang ad-lib niya. So kaklap lang. Pero bago yun, meron yung what a mighty God. So pwedeng natalon. What a mighty God. What a mighty God. Kasi yun, what a mighty God we serve. Okay. Pwede ganon. Okay, so ayun lang, napakadali lang yung ating song. So, sama-sama tayong awitan at papurihan ng ating Diyos sa pamamagitan nitong ating song and dance. So, ready na ba kayo? Okay, kung ready na ang lahat, sige, tayo ay umawit na, sumayaw para sa ating Mighty God. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. Mighty God. What a mighty God. What a mighty God. What a mighty God we serve. Mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. Mighty God. What a mighty God. What a mighty God.
What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. Hello kids! Magandang araw sa inyo! Ako nga pala ulit si Ate Ella at ako ngayon ang mag-share sa inyo ng panibagong Bible story. Of course, ang ating story ay galing sa ating Bible. So handa na ba kayo na makapakinig ng bagong Bible story? Yan! Palakpakan nga natin ng Lord! Yan! So ako ay mag-share sa inyo ng Bible story mula sa Book of Daniel. So sa ating Bible story ay makikita natin yung amazing power ni God na iligtas ang isang tao na may pananampalataya sa Kanya. So ililigtas ng Lord itong tao na ito mula sa kapahamakan o kamatayan. At sa pamamagitan din ng pangyayaring ito ay tingnan natin kung paanong maipapahayag ang kaluwalhatian at ang pangalan ng ating Diyos. So ready na ba kayo na makinig ang ating Bible story? Yes! Okay, so now let's begin our Bible story. From the Book of Daniel, Chapter 6. Si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. Pumili rin siya ng 3 mamamahala sa mga pinuno ng rehiyon at mga ngalaga sa kapakanan ng hari. At isa rito, si Daniel. Si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Kaya, ang 2 kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit, wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Kaya't sinabi nila, wala tayong maibibintang sa kanya maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Nagkaisa silang humarap sa hari. Sinabi nila, mabuhay ang Haring Dario! Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga rehiyon, at mga tagapayo ay nagkakaisa ng palagay. Mabuti po'y ipag-utos ninyong sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay ihuhulog sa kulungan ng mga leyon. Kaya, mahal na hari, magpalabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persia, batas na hindi mababago ni mapapawalang bisa. At gayon nga ang ginawa ni Haring Dario. Nang malaman ni Daniel na nilagdaanan ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. Ngunit, binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway.
Nang makita siyang nananalangin, siya'y kanilang isinumbong sa hari at sinabing, "Hindi po ba't pinagtibay ninyo ang isang kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo? At ihahagis sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito?" Sumagot ang hari, "Ang kautusan ng Media at Persia ay hindi mababago ni mapapawalang bisa." Sinabi nila, "Mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga dinalang bihag mula sa Huda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw." Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong iniisip kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon muli ng pagkakataon ng mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, "Alalahanin ninyo, mahal na hari, na batas sa Media at Persia na hindi maaaring baguhin ang alinmang kautusan na pinagtibay ng hari." Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, "Naway iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran." Ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo. Ngunit magdamag itong hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw rin niyang paaliw. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, "Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon?" Sumagot si Daniel, "Mabuhay ang hari! Wala pong nangyari sa akin, sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo." Dahil dito, labis na nagalak ang hari at iniutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel, sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Ang mga nagbintang kay Daniel ay ipinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang mga anak at asawa. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan, ay nilapa na sila ng mga leon. Pagkatapos, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig. Isinasaad sa sulat, "Sumainyo ang kapayapaan. Iniuutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay sumasaklolo at nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leon." At naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang ating Bible story? Yan! Salamat sa Lord sa panibagong Bible story na ating napakinggan. Ngayon naman ay mas pag-aaralan pa natin ang ating napakinggan na kwento mula sa Biblia. So ano ba ang natutunan natin mula sa ating Bible story? So sa ating Bible story, nakita natin kung paanong ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa harap ng mga gobernador, yung mga kaaway ni Daniel, at ganun din sa harapan ng emperor at ng iba pang mga pinuno doon sa kaharian na yun. At pinatunayan niya rin ang kanyang kapangyarihan sa harap ni Daniel. Kung paano
iningatan niya si Daniel at hindi siya napahamak o nasaktan man lang mula sa bangis ng mga leyon. Dahil sa pangyayaring ito, nakita ni Haring Dario kung ano ang kayang gawin ng Diyos ni Daniel, ni Yahweh, na siya ay makapangyarihan, siya ay nagliligtas. Kaya dapat lamang siyang purihin at sambahin pagkat ang Diyos ni Daniel ay Diyos na buhay. Ang ating Diyos ay Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil din sa pangyayaring ito na ipahayag sa maraming mga bayan, sa iba't ibang mga lahi, sa iba't ibang mga tao, sa lahat ng dako ng mundo ay naipahayag kung sino ang Diyos, kung sino si Yahweh, at kung ano ang kaya niyang gawin. Kaya ang Diyos ay nabigyan ng kaluwalhatian at karangalan. Grabe, palakpakan nga natin ang Diyos. Yan, very good. Isa pang natutunan natin dito ay yung magandang ugali na pinakita ni Daniel. Na pinatunayan niya na tunay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil sa kabila ng kapahamakan, di ba, maari siyang mamatay. Dahil ipapatapon siya sa kulungan ng mga leyon dahil lumabag siya dun sa batas na ginawa nila. Kung saan, sa loob daw ng 30 araw ay hindi ka pwedeng sumamba sa ibang Diyos maliban sa hari na si Haring Dario. Pero malinaw kay Daniel na hindi dapat siyang sasamba sa ibang Diyos bukod kay Yahweh na kanyang Diyos. Kaya ano ang kanyang ginawa? Imbis na siya ay sumamba kay Haring Dario o sa ibang mga Diyos nila, siya ay sumamba pa rin kay Yahweh at siya ay nanalangin. Nagpasalamat siya, sumamba siya sa Diyos. So kayo ba, ano ba ang ginagawa nyo kapag merong kapahamakan, meron kayong mga kaaway na nais gawan kayo ng masama? Ano ba ang ginagawa nyo? Tama, dapat tayo ay lumalapit muna tayo sa Diyos. At tayo ay humihingi ng tulong sa Kanya. Tayo ay nagpipray o nananalangin sa Kanya. So dito makikita natin na si Daniel isa siyang prayer warrior dahil binibigyan niya rin ng halaga ang pananalangin. Diba ilang beses siya nananalangin sa maghapon? 3 beses siya kung manalangin sa maghapon. Pumupunta siya sa isang silid at doon siya nananalangin at nagpapasalamat sa Diyos. So nawa, ito rin ay maging ugali natin. Masanay tayo na tayo ay palaging nananalangin. Hindi lamang sa oras ng kapahamakan, kapag may kailangan tayo sa Diyos, o kapag may umaaway sa atin, o may hihilingin tayo sa Kanya. Hindi dapat sa mga ganitong panahon lamang tayo nananalangin. Kundi sa bawat oras, sa bawat pagkakataon, dapat tayong manalangin at magpasalamat sa Diyos. Ano man yung nangyayari sa ating paligid o ano man yung nangyayari sa atin o nararanasan natin o nare-receive natin mula kay God, dapat tayong magpasalamat at sumamba sa Kanya. So kids, tandaan natin ang ating Diyos na sinasamba ay Diyos na buhay. Siya ang tunay na Diyos, siya ang nag-iisang Diyos, siya ang makapangyarihang Diyos na nagliligtas sa bawat isa sa atin. Kaya dapat tayong patuloy na manampalataya sa ating nag-iisang Diyos. At syempre, huwag nating kakalimutan na sumamba, magpuri, magpasalamat at manalangin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ayun lamang, nawa marami kayong natutunan sa ating Bible story and ating Bible lesson for today. So mamaya, magkakaroon lamang ako ng ilang mga katanungan para makita ko kung talaga bang nakinig kayo sa ating Bible story and Bible lesson. Hello kids! It's review time! So tingnan ko nga kung natandaan nyo yung ating Bible story and Bible lesson. So magkakaroon ako ng ilang mga katanungan. So I hope masagot nyo ito ng tama.
ating unang tanong. Gaano kadalas nananalangin si Daniel sa Diyos? Tama! 3 beses sa maghapon. Yan! Palakpakan ng inyong mga sarili. Pangalawang tanong. Saan nananalangin si Daniel? So, nasagot niyo ba? Sa bukas na bintana na nakaharap sa Jerusalem. So, ito'y nasa loob ng isang silid. Third question. Ano ang naisip ng ibang mga pinuno na gawin upang mapahamak si Daniel? Okay, anong sagot? Gumawa sila ng bagong batas na sasalungat sa pananampalatayang pinanghahawakan ni Daniel. Fourth question, ika-4 na katanungan. Ano ang laman ng bagong batas na ito na nilagdaan ng emperor na si Dario? Tama! Sa loob ng 30 araw ay walang sasamba sa ibang Diyos maliban kay Dario o kay Haring Dario. Ika-5 katanungan. Ano ang kaparusahan sa hindi susunod sa utos na ito? Ang magiging kaparusahan ay ang sinumang hindi susunod ay ihuhulog sa kulungan ng mga leyon. Pang-6 na tanong. Ano ang ginawa ni Daniel matapos niyang malaman ang bagong batas? Okay, ang tamang sagot ay siya ay nanalangin at nagpasalamat sa Diyos. Grabe! Nagawa pa rin magpasalamat at manalangin ni Daniel. Ika-7 katanungan o 7th question. Paano iniligtas ng Diyos si Daniel mula sa mga leyon? Okay. Pinatikot ng anghel na ipinadala ng Diyos ang bibig ng mga leyon at hindi nasaktan si Daniel kahit kaunting galos. Last question, ang ating pang-8 katanungan. Paano nabigyan ng karangalan at kaluwalhatian ang pangalan ng Diyos dahil sa pangyayaring ito? Naitaas at naipahayag ang pangalan ng Diyos dahil siya ang nagligtas kay Daniel mula sa kapahamakan. So dahil sa pangyayaring ito, naipahayag kung sino ang Diyos at kung ano ang kaya niyang gawin. Ayan, palakpakan nga natin ang Lord at ang inyong mga sarili. So salamat dahil kayo ay nakinig sa ating Bible story and lesson. So very good, kids! So mamaya magkakaroon pa tayo ng memory verse. So let's get ready sa pagsasaulo natin ng Bible verse. Okay kids, it's now time for our memory verse. So meron akong isi-share sa inyo na panibagong verse mula sa Bible na inyong aaralin at sasaulitin. So mamaya i-recite niyo siya. Okay, so ang ating memory verse ay mula sa aklat ng unang Kronika 16:24. So ulitin lamang natin mula sa unang Kronika 16:24. Ipahayag sa mga bansa kanyang kaluwalhatian, sabihin sa mga tao, gawa niyang makapangyarihan. Unang Kronika 16:24. Dito sa ating memory verse, ano daw ang dapat nating gawin? Ipahayag daw sa mga bansa, o ipahayag natin sa lahat ng mga tao
sa lahat ng kung saan tayong lugar naroon ngayon, sa Pilipinas, saan ka ba naroon ngayon, sa Laguna, sa Cavite, sa Manila, o sa ibang dako ng bansa, ipahayag mo daw ang kaluwalhatian ng Diyos. So, yung kanyang na tinutukoy dito ay sa Diyos. So, ang Diyos ang tinutukoy dito. So, ipapahayag daw natin ang kaluwalhatian ng ating Diyos. At ano pang sasabihin natin? Ang mga gawa ng ating Diyos. So, makapangyarihang ginagawa ng ating Diyos. Diba? Ano ba yung mga ginagawa ng ating Diyos? Diba? Ang ating Diyos ang una, siyang lumikha sa atin. Siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya rin ang nagpapanatili ng kaayusan dito sa mundo. Diba? Siya yung may control sa ulan, siya yung may control sa panahon, sa mga halaman, sa dagat, sa kalangitan, sa mga bituin. Lahat yan ay nasa control ng ating Diyos. Diba? Yung lahat ng nagpo-provide ng ating pangangailangan, siya ang nagbibigay sa atin nun ay ang ating Diyos. Sino nagbibigay sa atin ng karunungan? Ang ating Diyos. Marami na tayong natatanggap na biyaya mula sa ating Diyos. At ang pinakamahalaga, sino ang nagligtas sa atin? Ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan upang ang bawat isa sa atin ay maligtas mula sa kamatayan. Dahil tayo, bilang mga makasalanan, dapat tayong mamatay. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, tayo ay iniligtas ng Diyos mula dito. Dahil ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na ang Panginoong Jesus upang iligtas tayo mula sa kamatayan. So ipahayag natin sa buong mundo, sa iba't ibang mga tao kung nasaan kayo ngayon, yan man ay sa school, yan man ay sa bahay, yan man ay sa mga kaibigan nyo, sa mga pinsan nyo, at sa iba pa nyo pang nakakausap, ipahayag nyo kung sino ang Diyos at kung ano ang kaya niyang gawin. Diba? Ang Diyos din ang nag-iingat sa bawat isa sa atin. So, ipahayag nyo, ipagsabi nyo. Diba? Yan ang dapat natin ipinagkakalat. Kung sino ang Diyos at kung ano ang kaya niyang gawin at ginagawa niya para sa atin. Ipahayag natin kung sino siya. Siya ang makapangyarihang Diyos. Siya ang tunay na Diyos. Siya ang banal na Diyos. Siya ang mabuting Diyos. So maraming bagay patungkol sa Diyos ang ating ipapahayag. Kaya nga pinapaalalahanan tayo dito sa ating memory verse na ating ipahayag, ating ipagsabi. So nawa, patuloy niyong mapag-aralan pa itong memory verse natin and let us recite yung ating memory verse. Okay, so recite lang ulit natin ang ating memory verse mula sa Unang Kronika 16:24. So let's recite, lagyan natin ng konting action. So Unang Kronika 16:24. Ipahayag sa mga bansa ang kanyang kaluwalhatian, sabihin sa mga tao, gawa niyang makapangyarihan. Unang Kronika 16:24. So isa pa nga, sabayan niyo ako. Unang Kronika 16:24. Ipahayag sa mga bansa ang kanyang kaluwalhatian, sabihin sa mga tao, gawa niyang makapangyarihan. Unang Kronika 16:24. So kayo naman, hindi ko na kayo sasabayan, i-recite niyo yung ating memory verse. Ready, set, go! Ayan! Very good, kids! So, palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Kayo ay nagtagumpay sa pagsaulo ng ating memory verse. Congratulations! Yan, palakpakan nga natin ang Lord. Yan! Very good! So, I hope nag-enjoy kayo sa ating memory verse at sa iba pa nating mga pinag-aralan sa araw na ito. So, mamaya, alam ko, meron kayong arts and crafts. So, ready na ba kayo sa ipapagawa sa inyo mamaya?
Ayan. So maraming salamat, kids. I hope we see you ulit sa ating Kids Online Worship Service. So later, sa ating pagtatapos, tayo magkakaroon ng closing prayer. Okay, kids. So, tayo naman ngayon ay mananalangin. So, ang bawat isa ay yumuko at pumikit. Tayo ay magpipray. So, kids, let's pray. Lord, maraming salamat po sa iyong mga kabutihan. Salamat, Lord, sa lahat po ng natanggap namin na blessing mula sa iyong mga salita. Ikaw nga po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay. Kaya patuloy kami nagpapasalamat at patuloy kaming sumasamba sa iyo. Dalangin po namin na yung aming napakinggan at ay patuloy pa naming mapag-aralan at mai-apply po namin ang lahat ng aming natutunan sa araw na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi naming maalala na manalangin sa bawat oras at sa bawat sandali. Patuloy ka naming pasalamatan sa lahat po ng aming nararanasan. Maraming salamat, O Diyos, at patuloy ka po naming ipapahayag sa buong mundo. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! So, thank you, kids! Bye! Hello mga bata! Nagbabalik si Kuya Lem para sa ating Arts and Crafts. At ito naman ang ating mga materials na gagamitin para sa ating Arts and Crafts ngayon. So kakailanganin natin ng bond paper or Oslo. Pwedeng Oslo, pwedeng bond paper, or anything na pwede nyong kulayan. And mag-ready rin kayo ng marker. O kaya pwedeng black Crayola kung wala kayong marker. Pwede rin naman, mag-ready rin tayo ng scissors, gunting. Okay, so mga bata, mag-ingat sa paggamit ng gunting at kung hindi pa kayo maalam gumamit nito, ay magpatulong kayo kay ate, kay kuya, kay mami, or kay daddy para hindi kayo magupit yung inyong daliri at hindi masugatan. And next, kakailanganin din natin ng mga Crayola. So, meron tayong brown and yellow color. Ito yung kailangan nating color. Ano? And also, kailangan natin ng pambilog. So, magbibilog tayo. And, ito pang isang pambilog na mas maliit. Okay? So, gagamitin natin ito para makagawa tayo ng bilog doon sa ating bond paper or Oslo paper. Kasi gagawa tayo ng leon. Diba? Doon sa kwento kanina, si Daniel ay nasa lions den. At gagawa tayo ng leon kasi ito'y pagpapaalala na si Daniel hindi hinayaan ni Lord na lapain ng leon. So kung handa na kayo, sabay-sabay natin gawin yung ating arts and crafts. At panoorin nyo kung paano natin to gagawin. Okay? So, see you!
GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.